Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang mainit na tanghali. Patuloy na umiinit po ang ating panahon, ano? Pero from time to time, humahangin naman. At kahapon, umulan, ano? At least nakakaroon ng break yung mga tao pagdating sa init, ano? At hindi dumidiin ng husto yung heat index natin. Well, anyway, pag-usapan natin, speaking of heat, dito sa mga nakaraang appointment ng ating Pangulo, yung kanyang mga engagement, ano, na nagsalita nga siya dyan sa isang assembly, sa isang forum, dyan sa ASEAN Editors and Economic Leaders na ginanap sa Makati City. At nagbigay ng isang madiin na mensahe ang ating Pangulo. Although ito'y hindi direct, no? Kasi ang pinatutukoy dito mga ka-Wonder ay yung katangian ng susunod na Pangulo ng bansa. Pero bago yan mga ka-Wonder, isubscribe po natin ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Meron pong subscribe button dyan, 100% pong libre ang mag-subscribe. All you need to do is just to tick on the subscribe button. Paglabas po niyan, yung bell icon, pindutin nyo po yung bell icon and piliin nyo yung all. Marami pong salamat. Taya na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa susunod na leader ng bansa sa 2028. Ayon sa Pangulo, kritikal ang kaalaman sa ekonomiya at tunay na pagmamahal sa bayan para sa susunod na uupo sa Malacanang. Si Crescent Catarong sa balita. Sa gitna ng usapin para sa halalan 2028, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi biro ang kailangang katangian ng susunod na uupo sa Malacanang. Sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati City, iginiit ng Pangulo na dapat ay may matibay na kaalaman sa ekonomiya ang susunod na leader. Ito ay para matiyak ang sapat na trabaho, mababang inflation at seguridad sa supply ng pagkain sa bansa. And someone who thinks about productivity. Pero hindi lang anya ekonomiya ang dapat tutukan. Ayon sa Pangulo, ang pamumuno ay dapat nakatuon din sa pagpapabuti ng edukasyon, pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan. So may pinatatamaan ng Pangulo, no? Dito, alam naman natin of all the presidentiables, this coming 2028 election, si Sara Duterte pa lang ang nagdeklara. Wala pang iba. Yung iba ay bulong-bulungan pa lang or possibility pa lang pero wala pang formal announcement. In other words, siya pa lang yung nag-formal announcement. Sabi nga nila, yung announcement na yan, it's just a scarecrow para dun sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Panakot. No? So whatever reason, no, na kanya pong idiniklara yan, ang punto pa rin dun, siya raw ang magiging, o sino man yung susunod na maging Pangulo, ay ang mensahe ni PBBM ay para sa kanya. Hindi niya naman pwedeng sabihin, Sara, makinig ka, ito yun. Ito yung requirements para sa susunod na Pangulo. Ito, ganito, dapat ka, ganyan. Meron ka ba yan? Hindi niya naman dapat sabihin, alam mo naman bubuelta yun eh. Alam niyo naman mahilig sa away at gulo yung mga yan. Siyempre, ang Pangulo naman is peaceful at diplomatic. No? Hindi siya war freak. So yun nga, na bilang gabay mga ka-Wonder sa ating talakayan, alam natin na ang susunod na Pangulo, no, real talk lang mga ka-Wonder, no, na mahalaga na siya ay may sapat na kaalaman. No? Kung hindi man sapat, sobra-sobra, mas maganda pa. Of course, pangalawa dyan yung integrity mga ka-Wonder. Kasi sabi nga nila, may mga tao kasi nagsasabi na parang sineseparate nila yung quantity sa quality. Sample lang to na okay na yung quality, kahit hindi na yung quantity, ano na yan. Hindi ako naniniwala doon mga ka-Wonder. No? Kasi ang quality ay nagpo-produce din ng quantity. For example, doon sa law ng ating supply and demand, doon sa sinasabi sa economics, no? Na kapag malakas ang demand, dapat marami kang isusupply sa kanila. Di ba? Yun po yung tinutukoy doon eh. Hindi yung maraming demand tapos low yung supply. Ano mangyari? Shortage na yan. Tataas yung presyo. Ano mangyari? Kagaya itong bigas. I-hoard, tapos pag nagkaroon ng problema, bebenta ng malaki. So, nagkakaroon ng problema. So, dapat sa isang maunlad na bansa, it goes together. Yung sinasabing quantity and quality. Sample lang natin to sa economics. No?
So bukod sa integrity, pag sinasabi integrity, mamaya dadaanan natin mga kawanda, yung pagmamahal sa bayan. Totoo bang may pagmamahal sa bayan o may pagmamahal sa bulsa? Yan. Or may pagmamahal sa ambisyon, may pagmamahal sa, uy, balang araw, pag wala na ako, nakalagay dyan sa history, naging ganito ako, ganyan. Yun na lang ang habol. Kaya tuloy pag-upo, dun pa lang sa motibo, makikita mo na mali. Kaya hindi talaga nagiging epektibo. Yung iba dyan, budol lang. Ang ginawa lang, magpayaman. Bukod sa nagpayaman, ang buwisit pa sa bayan. No? Ang dahil pang pinatay. Naging toxic pa sa mamamayang Pilipino. So, pipiliin natin yung tama at maayos. So, sabi nga ni PBBM dyan, sa forum na sinabi niya sa ASEAN, Editors and Economic Leaders Forum sa Makati, na ang susunod daw na Pangulo ay may sapat na kaalaman sa ekonomiya. No? Kaya nga nung narinig nating may background sa economy, yung ibang Pangulo ay natutuwa tayo. Pero minsan nasasamahan ito ng iba pang mga negative factors na siyang imbis na ma-focus doon, nahahaluan, nasisira. At isa pa'y may tunay na malasakit sa bansa. Tunay ha? Hindi lang yung peke. Alam mo, sarap kutusan ba? Na pawis. Tapos kala mo mahal na mahal yung bayan. Paiyak-iyak pa. May pahalik-halik pa sa flag. Grabe. Akala mo naman totoo. Ang dami tuloy na uto. No, kasi napaka raw, may greed daw. No, kung ano mga pinagbabasihan nila na yun pala ay mga superficial lang. No, mga paimbabaw lang. No? Kumbaga sa layer ng skin yung unang-una, pinakamanipis, pinakamababa. Na kapag in-scratch mo, tanggal agad, marireveal agad yung second layer. So hindi yun ang kailangan natin. Yung tunay na may malasakit. At yung may kakayahang tiyakin. Yung alin? Itong mga sumusunod. Yung sapat na trabaho para sa mamamayan. Itong ginagawa ni PBBM. Kung ano yung sinasabi niya, yun yung ginagawa niya. He walks the talk, no? Kaya pong ginagawa yan. So, isa pa, mababang inflation. Kagaya na nangyari dito sa problema sa Middle East. Na problema na kinos ng ibang tao ay nagsasuffer ang buong bansa. Bakit? Dahil dun sa isang bagay na may common denominator ang lahat. Which is yung langis na ginagamit natin sa ating mga bansa para pandagdag, pampatakbo ng enerhiya, ng makinarya. Ginagamit natin yun and then isisisi nila lahat kay PBBM. Mga naratibong may sariling agenda para manira, para iangat yung kabila. Mga ganun lang yun. Bobo na lang talaga yung hindi nakakaintindi nun. No? Isa pa yung food security. Ayan, yung mga merong ang libreng kain dyan kay PBBM, dyan sa Pasay, Yung mga talagang street dwellers, yung mga walang bahay, na wala talagang pera, papasok dyan, kakain. Ano pa, mababang bigas na pinintasan pa raw, pagkain daw ng baboy. Yung wala nang magawa, yung walang ginagawa, yung pa'y malakas manira. Nakakatawa, di ba? No? Tapos sasabihin, walang ginagawa raw yung Pangulo, paninira. Take note naman, sinabi niya naman talaga mga ka-wonder, nasisirain ko kayo, wala akong pakialam kung totoo man yan o hindi. Out of desperation yata niya nasabi yun mga ka-wonder. No? Dahil during those times, yun yung mga period na mga time na talagang stress na stress siya. Dahil kumbaga tinatabla siya. Dahil nga rin mga ka-wonder, may nalalaman tungkol sa mga, of course, nakikita mga aligasyon, mga hint, may mga insiders yan na hindi nga nire-reveal sa tao pero nararamdaman at nalalaman yan. At sa pa, yung maayos na edukasyon. Ito siya, dating si Sara, dating secretary ng education, nasabi niya nga wala siyang alam. No? Wala siyang alam sa education. Anong nangyari? Nagkaroon ng ang alam siguro nangyari, nagkaroon ng ghost students, overpricing ng laptop, yung mga pagkain, sabi nga na spoil nang, nasira, sayang. No? Yun nga ang education, di alam. Paano yung pagmamanage ng buong bansa? Di ba? Lately, parang may nalaman pa tayo hindi niya raw nagawang mambato ng laptop, no? Nagyabang pa. Hindi raw afford ng government yung laptop niya. Grabe. Hindi niya raw maibato dahil hindi nga raw siya marunong gumamit ng laptop. Yun yung lumitaw doon kadidepensa sa sarili. Napagtawanan tuloy. Biruin mo, hindi ka marunong gumamit ng laptop. Welcome to the 20th century na, no?
20th century na. Malapit na mag-2030, no? At yung isa pa, yung pinalawak na serbisyong pangkalusugan. Kasi itong mga ka-wonder, itong naka-list na to, ito yung mga pangunahing suliranin, no, ng ating bansa, ng buong masa. Puwera pa yung ugat na kung saan yung korupsyon. Yan ang pinakaugat. Dahil bakit? Hindi mo mapoprovide lahat ng ito na instead na ma-delegate yung pera dito, may pondo, napupunta sa bulsa ng mga walang yang kawatan. Kaya yun yung pinakaugat. Kumbaga, itong mga nabanggit na to, ito yung mga affected, no, ng secondary when it comes sa mga suliranin, no, ng bansa. Kasi para sa akin, ang pinakaugat dyan is corruption. Uutang tayo, maglo-loan, mag-invest yung mga foreigners. Wala rin nangyayari. Bakit patuloy pa rin mahirap ang bansa? Dahil nga dyan sa mga walang yang kawatan na yan. Time will come, no? Mamamatay naman lahat ng tao. Lahat ng yan, ninakaw nila. Kapag hindi sila nagsisi at binalik yung kanilang ninakaw, straight to hell po yan, mga ka-wonder. Siguro next time, pag-usapan natin yung out of political naman. Medyo eschatological naman. Medyo yung mga bagay na dapat nitlang katakutan na mangyayari in the future na hindi alam ng tao dahil ito po'y malalim na pag-aaral. Minsan di-discuss natin, kahit medyo nag-segue tayo na non-political, pero at least makabaon sa isip at puso para malaman nila yung totoo. At isa pa mga ka-wonder, isa sa mahalagang punto, dahil sa pamumuno nga sa isang bansa, hindi pwede yung gusto mo lang. Gusto ko lang, gigil na gigil ka. Bakit? Una, may karapatan ka ba? May kakayahan ka ba? May mga ganyan, may makilala akong ganyan. They wanted to prompt us, the head, the face, the leaders. But wala naman silang kakayahan at quality. May mga ganyan lang, Kapag hindi mo pinayagan, sasama loob, magagalit. Gusto lang magbida-bida, Gusto lang nila ganun. Na ito hindi lang tungkol sa kasikatan o mga political machinery dahil may mga napaniwala ka, nabudol ka. Hindi, Ang presidente ay kailangan meron kang malinis na record. Malinis. Pilit nilang sinisira yung record ng isang tao na wala silang makita. So, anong gagawa nila? Mag-iimbento sila, nakakatawa. So, yung kakayahang mamuno ng maayos, At yung respeto sa batas. Yan. Pag wala kang respeto sa batas, ikaw yung chief executive. Pag sinabing executive, you are the ones who is expected to implement, to show yung examples patungkol sa pagrespeto sa batas. At yung transparency. Kagaya nitong mga accountability, nakawan dyan. Transparency and accountability. Pupwesto-pwesto ka tapos ayaw mong harapin yan. Pag wala ka yan, bagsak agad. Yan yung mga criteria, mga ka-wonder, I-take note natin yan sa ating pagboboto next 2028. At pananagutan sa publiko. Ito yung sinasabing nagiging kaso mo kapag ikaw ay hindi naging totoo sa iyong sinumpaang tungkulin. Nauuwi sa isang betrayal of public trust. Yung accountability. Tapos, maraming ganyang politiko ang kakapal ng mukha. Uupo ulit. At yung mga kaso nila ay pala nila na ilista na sa tubig. Paulit-ulit lang, parang isang sakit na chronic, pabalik-balik lang. Kaya mahalaga mga ka-wonder, dapat hanapin sa isang pagiging pangulo yung may malalim na kaalaman sa ekonomiya, gaya ni Pangulong Marcos. Kaya natutuwa tayo kay Lenny, meron siyang background sa economics. Master's niya yata yan or another degree. If I'm not mistaken, either master's degree or economic or bachelor's degree. Kasi may mga presyong tataas at tataas. Hindi mo malalaman kung kailan. At meron ability itong Pangulo how to control, how to manage. Yung kakulangan, yung scarcity ng bukod sa food, trabaho. Yan ang isang suliranin dahil marami, ugat-ugat nga Dahil bakit? Maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Maraming mahirap Bakit? Dahil nga sa corruption. At utang sa bansa, dapat binabayaran yan. Parang wala akong nabalita nung panahon nitong si Digong na nagbayad man lang ng utang kahit man lang taon-taon. I'm not sure
I'm not saying na wala. Kasi kay BBBM, nire-report nagbabayad. Kaya lumiliit yung utang. Nababawasan at least. No, utang ng bansa at yung kahirapan. Maraming mga mahihirap dyan, pinapatayuan ng pabahay ni PBBM. O konti na lang yung lupa kasi kinamkam na ng mga land grabber, ng mga nagtatayo ng kung ano-ano, no, na mga iba oligarkiya, dami nang binibili horizontally. So, wala na. So, tinatayuan na ng mga vertical housing. Yung pataas, mga condo type. Yun ang pinapagawa ni PBBM, gaya ng bahay dyan sa nasunog dito sa Aghambayan, Pag-asa, na ngayon ay itatayuan sila ng bahay. Pero of course, they have their participation. Very small amount of responsibility. Magkakaroon ka na ng parang malakondo na bahay. No? Ang mahal-mahal ng condo unit. No? Pinakamurang condo unit yata ngayon na magandang klase na is nasa 4 million. No? Ay yung mga mabababa dyan siguro may 1 point something din. No? Pero I'm not sure about the quality. At yung kakakayahan din mga ka-wonder, no? Sa mga planning pagdating sa ekonomiya, yung mga konkretong solusyon sa mga inflation, sa ayaw at sa gusto mo, papasok yan. Yung kakayahang suportahan yung agrikultura at negosyo. Alam nyo ba yung bansa natin nung sinalo, ayon sa professor ko, nung sinalo raw ng Pangulong Marcos Sr. ang ating pong bansa mula sa kamay ni Macapagal, Diosdado Macapagal, ay deficit daw umano ang pera ng bansa. Yun ang sabi niya. At ang ginawa ng Pangulong Marcos Sr. na wala nga kukurakutin dyan, wala kang makukuha dyan. Pinagyaman niya sa pamamagitan ng butil ng bigas. Kaya hindi ka magtataka mga ka-wonder kung bakit kinuha ni PBBM ang paghawak sa agrikultura. Na dahil dun yumaman ng Pilipinas sa agrikultura. At yung mga negosyo na yan, ni-invite natin mga foreign investors, mga local investors, no? At yung mga marunong humawak. Pag sinabi nating marunong humawak, hindi lang yung knowledgeable. Dapat may wisdom pagdating sa paghawak, pag dumating yung crisis. Hindi sapat lang yung popularidad. Sikat yan gusto ko yan. May mga bagoong mag-isip. Bakit? Sino boboto? Siya. Bakit? Gusto ko yan Gaganong-ganong pa ng kamay bakit? Yun pa rin ako Yun pa rin ako Sarap konyatan. Tatanga-tanga. Sa totoo lang. No? Tuwan-tuwa pa. Akala niya yung ginagawa niya ikinatuwa ng tao. Maraming nabubusit. Nakatawa pa, gagadong pa. Nakala niya yung kanyang pagdesisyon may kaakibat na katalinuhan. No? At yung kapag yung isang opisyal ay umiiwas. Umiiwas sa tanong. Naalala ko tuloy yung patalastas na nadudumi na siya. Imodium ba yun? O ano? O ano ba yung mga Atapulgate na yan? Mukhang guilty, saming. Kasi hindi siya sumasagot. No, kasi hindi ka sumasagot sa tanong para i-clarify yung sarili mo. Umiiwas ka. Bakit? Guilty ka ba? At yung gumagamit ng mga technicalities, this is based on my research, mga ka-wonder, no? Kasi I do a lot of research. Lalo na paggabi, bago ako matulog. No? Sabi rito, yung mga umiiwas sa tanong at gumagamit ng technicalities. Hindi ba ito yung ginagawa ng kampo nila Sara Duterte na hindi nga question ng Supreme Court yung laman o yung laman ng mga aligasyon sa kanya. Ano ba yung term? Nakalimutan ko na. Kundi naghahanap na lang ng technicality. Di ba hindi nyo ba nakikita yun? Obvious na obvious, hindi nga dinideny na may pumasok na ganyang halaga. Kumbaga para lang mabasura, tumitingin dun, leaning towards dun sa technicalities na lang. Hindi na yung katotohanan na may suporta ng mga ebidensya, mga tao at mga dokumento. Hindi na yun ang tinitignan. Para lang makaiwas at hindi mahusgahan, dun tayo tumingin sa technicalities. Pag na-technical, bakit? Yun, basura. Dapat magkaroon ng batas na baguhin yan Na yung technicalities is, kumbaga sa 100%, mas malakas yung 100% ng mga ebidensya. At yung technicalities na yan, siguro point something lang yan. Hindi na importante dapat yung technical, sinunod mo ba yung procedure? Ganito. O kagaya niyan, hindi raw binigyan ng due process. Sige, dapat, dun pa lang na hindi nakikita na walang due process, siguro dapat ilagay din sa stipulate doon na dapat papasok na yung Supreme Court. Sasabihan
yung legislative, dahil sila yung to interpret the law, to review, sila mas maalam dyan kasi nga they are the erudites. When it comes to constitution, sasabihan nila itong legislatives na hindi naman lahat yan abogado, tsaka kasing dunong nila. Pwede nilang sabihan yon. Mga ganun ba? Para ordered yung ating batas. Kaya nga marami raw butas na dapat ayusin. No? So, yun yung mga nakikita dyan. Hahaba pa tayo ng discussion dito mga ka-wonder. So, hindi na natin masyadong ibigyan diin. Tumahaba, no? So, yung hindi malinaw na paggamit ng pondo, alam na natin yan. Nagkakaroon ng duda ang taong bayan tungkol sa accountability. Na pinaliwanag na yan. Yung bawat lusot nila, wala silang ebidensya. Itong mga ebidensya laban sa kanila ay busog na busog sa sustansya ng ebidensya. Respeto sa batas, sa institusyon, yung presidente dapat marunong gumalang sa proseso ng batas. Hindi yung imbitihan ka dyan tapos naka-headphone ka pa. Tapos kala mo ikaw yung hari, siga, untouchable. Minsan siguro may mga ganyan tao na sobrahan. Kakapanood ng Netflix o yung mga pelikula noon na parang hari, hindi mo ako magagalaw, untouchable ako. Mga ganun na sosobrahan, ano? Tapos na-apply sa sarili. Tapos nagmamanifest. Hindi dapat, ano? At yung gumagamit ng mga intimidation, pananakot. Yung, alam nyo na, yung very classic when it comes to using intimidation to threaten people. Yan, si Sara. Tinakot niya ang Pangulo. Nag-hire na raw siya kung may mangyari sa kanya. At ano pa, itong mga sinasabi niya, puro patayan nyo na sa bunganga, uubusin. Alam mo yung mga ganun tao? Yan yung mga nasobran talaga ng kakapanood ng mga pelikulang aksyon, drama nung araw, na in-internalize masyado at ayun nagmamanifest, nagiging komedyante na lang. At yung mga Pilipinong parehas sila, stereotype when it comes to mga factor na yun, sumisimpatiya kasi ang tingin nila sa katotohanan na didetach na sila, nagiging unhinged na sila sa reality. Akala nila cinematic, no? Yung nangyayari, ito leader yan, gagantian. Yung ama nandun sa dahig, naging karton, gagantian. Yan siya, natatakot sila, malakas yan. Yung mga ganun ang tinitignan nila, theatrical. Hindi yung katotohanan, no? Yan ang problema kapag dapat nga yung mga ganyan siguro i-regulate na rin, ano? Napakahirap talaga kasi iba-ibang personality ng tao na Pilipino. May sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic, iba-iba yan. Iba-ibang tao nagsama sa isang bansa at nagkakaroon ng kanya-kanyang opinion, magbigay ka lang ng triggering factors na nakikiliti sila, okay na sa kanila. So yun yung mga bagay na yan na dapat nating ayusin, no? Na willing mag-declare ng salin, walang tinatago. Willing mag-declare ng sose, walang kabuktutan. No? At of course, yung mga apelye-apelyedo, hindi na dapat yan tinitignan. No? Ganito ako eh. Yan gusto ko kasi ganito yan eh. So what? Anong meron? Naging malinis ba? Yan ang tanong. Kung malinis, okay. No? Pero kung palpak, madumi, wag nyo nang piliin yan. Sus mio. Hindi pwedeng kasikatan. No? Hindi pwedeng celebrity, hindi pwedeng guwapo, hindi pwede. Alam niyo yung panahon ito bilang pang-end, no? Noong araw, yung mga Israelita, wala naman silang hari. Nabubuhay lang sila. Yung Diyos mismo ang nagsasalita sa kanila. Hanggang sa dumating yung propeta. Hanggang sa hindi na sila nakontento sa propeta, gusto nila yung may nakikitang hari. O binigay si Saul. Si Haring Saul. Gusto nila, bakit? Malaking tao, guwapo. Mukhang leader talaga. Gustong-gusto nila. Yun naman pala, hindi masunurin. Materialistic na silaw. Ano nangyari? Pinalitan siya. Pinalit si David. No? Na hindi naman pinakamaliit, pinakabata, hindi attractive. Pero he is the man, considered after God's own heart. Dahil totoo yung puso niya. Kahit na nagkakamali siya, nagkakasala, nagsisisi. Hindi mayabang, hindi feeling entitled, hindi brat, no? Hindi yung kala mo untouchable, hindi yung mahilig manakot. Hindi ganun. Although nagkamali siya, pero nagsisisi siya. So yun matitingnan natin sa mga kakayahan at katangian ng isang presidente. Una, may kakayahan, may disiplina, may katapatan, at may pananagutan. Yan po ang ating tatandaan. Ito yung indirect na patama para sa akin na alam na natin ang mensahe ng Pangulo. Kasi mawawala rin siya sa kanyang pwesto at sana pumalit sa kanya yung mga kagaya niya. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila
na may mensahe ang Pangulo na patama dito sa susunod na Pangulo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.